Noong January 28, 2017, panahon ng Chinese New Year, kung saan ang lahat ay masasayang nagkita-kitang muli matapos ang mahabang panahon. Ngunit ang lalaking si Chong Moon-chen ay nagtataka dahil ilang araw na ang lumipas na hindi siya kinokontak ng nakababata niyang kapatid na babae na si Chung Pei-shan. At hindi rin sumasagot kahit natawagan niya ito. At hindi man lang daw tinitingnan ang mga text messages na pinapadala niya. Kaya naman siya'y nag-aalala dahil hindi nito gawain ang hindi pagbibigay ng mensahe araw-araw. At dahil hindi mapalagay noong hapon ng Chinese New Year, si Chung Moon-chen kasama ang iba pang mga kamag-anak ay nagtungo sa bahay ng kanyang nakababatang kapatid na babae na si Chung Pei-shan na nakatira sa Woodlands, Singapore. At nang makarating siya sa harap ng pinto, ay pinindot niya ang doorbell, ngunit walang senyales ng kahit sino. Ganon din kahit kinatok niya pa ito. Kaya naman nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay kung may nakakita kay Chung Pei-shan, ngunit wala ring alam ang mga ito. Kaya naman nakaramdam siya ng pagkainis. Di nagtagal, napansin niya ang pintana na medyo nakabukas at sa pagitan ng mga kurtina ay siniksik niya ang kanyang mga daliri para mahawi ito. Nagbabaka sakaling may makita sa loob. Nagsimula siyang tumingin-tingin sa bawat sulok. Wala siyang nakita. Ngunit may napansin siyang isang kakaibang bagay. Nakalanghap siya ng isang nasusunog na amoy. At biglang naisip na hindi ito pangkaraniwan. Kaya naman dali-dali siyang nag-report sa kapulisan. At agad na napasugod ang mga pulis sa pinangyarihan. At batay sa assessment ng mga kapulisan, ay sapilitan nilang papasukin ang pinto. At nang akmang sisirain na sana nila ang pinto, ay bigla itong bumukas. May tao pala sa loob. May lalaki nagbukas ng pinto at lumabas, na mukhang pagod na pagod. Isang lalaking may balisang ekspresyon ng muka. Siya'y naglakad at lumapit kay Chung Moon-chen. At sinabing, patay na ang kapatid mo. Patay na si Chung Pei-shan. Ang lalaking ito ay si Cho Jin-shing, na may alias na Cho, na 43 taong gulang, na asawa ni Chung Pei-shan. Agad siyang inaresto ng mga pulis at hinalughog ang loob ng bahay. Natagpuan nila sa kama sa master bedroom ang bangkay ni Chung Pei-shan na 39 na taong gulang. Katabi ang bangkay ni Cho Jining. Si Jining ang kanilang 4 na taong gulang na pinakamamahal na anak na batang babae. Ang mga katawan ay malubhang nabubulok na agad ipinadala sa morgue para masuri ang sanhi ng kanilang ikinamatay. At ang resulta ng autopsy, ang kanilang ikinamatay ay pagkasakal. At halos 1 linggo na ang nakakalipas simula nang sila ay mamatay. Bukod pa riyan, makikita ang mga bakas ng paso sa katawan ng mag-ina. Pero sa totoo lang, walang bakas ng paso o sunog sa mga bedsheet maging sa kama. Sa madaling salita, sinunog sila sa ibang lugar at inilipat lang sa kama pagkatapos ng krimen. At ang mas nakakalungkot pa rito, nalaman din ng mga forensic na sumuri sa bangkay ni Chung Pei-shan na siya'y 6 na buwang buntis. Samantala, si Cho ang tanging nakaligtas sa pinangyarihan, kaya siya ay kinilala bilang pangunahing suspek. Ang mga patay ay hindi na makakapagsalita pa. Dahil dito, tanging ang buhay na si Cho lamang ang makapagsasabi ng kung ano talaga ang tunay na nangyari. Sa ginawang panayam ng mga investigador, sinabi ni Cho na napakahirap daw di umano ng kanilang pamilya. Wala silang kapera-pera. Hirap na hirap sila sa pinansyal at dumaranas ng paghihirap sa buhay. Nag-isip-isip naman daw siya kung paano kumita ng pera at patuloy na gumagawa ng paraan. Ngunit mas gugustuhin na lang daw nila na mamatay. Kaya nagdesisyon daw silang mag-asawa na magpakamatay na lang. At ang kanya daw asawang babae ang unang sumakal sa kanilang anak hanggang mamatay. Pagkatapos ay sinakal din daw niya ang kanyang asawa hanggang mamatay ito. Namatay daw sila ng paunti-unti ayon sa plano. At ang nasa yugto na siya na wakasan ang sariling buhay, naisip niyang hindi ito madali. Madali lamang daw ang pumatay ng iba, pero ang mamatay mismo ay hindi madali para sa kanya. At dahil patay na ang kanyang asawa at anak, iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya ang tanging naisip na lamang daw niya ay sirain ang ebidensya. Kumuha siya ng kumot at binalot ang kanyang asawa at anak. At naisip niyang sunugin ang mga ito. Yan ay ayon sa ibinigay na pahayag ni Cho. Ngunit sa sumunod na investigasyon, 4 na suicide note na naiwan ng mag-asawa ang kanilang natagpuan sa bahay. Ang isa sa mga liham ay mula umano kay Chung Pei-shan. Sumulat siya para sa kanyang ama
Ngunit naghihinala ang pamilya ni Chung Pei-shan sa ginawang sulat nito. Kaya agad na sinimulang tukuyin ng kapulisan ang sulat kamay sa suicide note. At ang resulta, gaya ng inaasahan, lumabas ito na sulat kamay ng asawang lalaking si Cho. Nagkunwari siya at nagpapanggap na nagpakamatay ang kanyang asawa. Dahil umabot na sa puntong ito at na-corner na siya ng mga kapulisan, ay biglang umamin si Cho na pinatay nga niya ang kanyang asawa at maging ang kanilang anak na babae. Sinabi niyang hindi niya pinagsisisihan na pinatay niya ang kanyang asawa. Ngunit naawa na rin daw siya sa kanilang anak kaya nadamay ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento, nais ko po munang batiin ang masusugid kong tagapakinig. Salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Balikan natin ang istorya. Nagsimula ang lahat sa kasal ni na Cho Jinxing at Chung Pei-shan. Si Cho ay nakikibahagi sa iba't ibang negosyo sa pangangalakal at nagpapatakbo rin ng sariling negosyo sa pharmacy. At pagkatapos ay iniwan ng negosyo at napunta siya sa industriya ng real estate, kung saan dito nila nakamit ang jackpot, kung saan kumikita siya ng $15,000 a month o 900,000 sa peso. At siya ay itinuturing na pinakamahusay na ahente sa larangan ng real estate sa kanilang lugar na parang nagwawalis ng pera. Sa totoo lang, sina Cho at Chung Pei-shan ay magkaklase sa middle school. Lumipas ang panahon at dumating ang araw, nagkaroon ng alumni reunion para sa kanilang batch. At nang muling magkita ang dalawa ay hindi nila napigilan na mahulog sa isa't isa, kung saan nagsimula sila ng bagong pag-ibig. Mali, magsisimula pala ang isang maruming relasyon, ang pangangalunya. Dahil noong panahong yon ay pareho silang may kanya-kanyang pamilya. Hindi naglaon, napansin ng asawa ni Cho na mayroon siyang karelasyon na iba, kung saan nagsimula ang kanilang pagtatalo. At nang malaman ito ni Chung Pei-shan, sinabi niya kay Cho na di umano, paano ka mabubuhay sa piling ng basurang yan? Dapat ay itapon mo na lang yan. Dahil nabulag sa pag-ibig kay Chung Pei-shan, agad na nakinig sa kanya si Cho. Hiniwalayan niya ang kanyang unang asawa. At nang marinig ni Chung Pei-shan ang balitang ito, ay agad siyang sumunod at nakipaghiwalay din sa kanyang asawa. At pagsapit ng 2009, muling nagpakasal ang dalawa. At sa totoo lang, maayos naman ang kanilang kalagayan mula nang ikasal. At makalipas ang 4 na taon, isinilang ni Chung Pei-shan ang isang batang babae. Matapos manganak ay nagbitiw si Chung Pei-shan sa kanyang trabaho at nag-focus sa pag-aalaga ng pamilya. Sa likod naman nito, si Cho ay naging mas lalong abala sa pagtatrabaho dahil sa responsibilidad. At habang umuunlad ang real estate, mas malaki ang kinikita niya. Dumodoble ang pumapasok na pera. Kaya naman namuhay sila ng masaya at marangya. Ngunit ayon sa kasabihan, ang buhay ay parang gulong na umiikot. Minsan ay nasa ibabaw, kung minsan naman ay nasa ilalim. At noong 2013, ang industriya ng real estate ay bumulusok pababa at nagsimulang bumagsak. Hindi na ito kumikita gaya ng dati. Kaya nang sumunod na taon, si Cho ay napilitang mag-resign sa real estate at nagtrabaho bilang empleyado sa isang interior design company. Kung saan ang lahat di umano ay sinasabing isa siyang taong halos numero 1 sa real estate at isang araw ay bigla na lang pumasok sa isang kumpanya bilang empleyado. Ang ganong klaseng trabaho ay tiyak na malaki ang pagkakaiba sa mga sweldo. At sa sweldong kanyang nakukuha na $1,500 kada buwan o 90,000 sa peso ay hindi kayang bayaran ang tuition ng kanilang anak sa kindergarten dahil na rin sa laki ng kanilang gastusin sa pamumuhay. Kaya naman dito magsisimulang mabunyag ang tunay na dahilan ng pagsasama ng mag-asawa. Sa totoo lang, si Chung Pei-shan ay nakikisama at nagpakasal kay Cho hindi lamang dahil sa pagmamahal, kundi pera. Malaki ang ginampanan ng pera sa kanilang relasyon. Dahil kapag kasama ni Chung Pei-shan si Cho, ay namumuhay siya ng marangya nang walang anumang alalahanin. Kaya't pinili niya ang buhay na ito dahil kaya niyang mabuhay ayon sa gusto niya. Ngunit nang mawala sa real estate si Cho, ay nagsimulang magbago ang ugali ni Chung Pei-shan. Sinimulan niyang tuluyang baliwalain ang kanyang asawa. Minsan sa kanilang pagtatalo, sinabi di umano ni Chung Pei-shan sa kanyang asawa, "O ano ka ngayon? Isa ka ng walang kwentang palubi na walang pangalan." Ang mga panlalait, ang pangbabaliwala ay nagpatuloy. Ayon kay Cho, kahit lumabas siya o pumasok sa bahay, hindi man lang daw siya sinusulyapan o kinakausap ng asawa. At noong 2014,
Nagkataong tiningnan ni Cho ang cellphone ng asawang si Chung Pei-shan, kung saan may natuklasan siyang kachat ang asawa. Masayang nakikipagpalitan ito ng mensahe sa isang lalaki. Agad niyang kinumpronta ang asawa at tinanong kung may relasyon siya sa lalaking ito. Pero sinabi ni Chung Pei-shan na wala, isa lamang daw yung ordinaryong pag-uusap sa pagitan ng mga ordinaryong magkaibigan. At nangako na ibablock na lang niya ang lalaking yon. Nabanggit ko kanina na ang dalawang ito ay nagsimula na may kanya-kanyang relasyon at alam nila sa kanilang sarili na pareho silang nagloko. Kaya hindi magiging madali na magtiwala sa isa't isa. Kaya noong October 2014, sinadya ni Cho na maagang umalis sa trabaho at umuwi ng maaga nang walang pasabi sa asawa. Ang unang sitwasyong nakita niya pagkabukas ng pinto at pagpasok sa loob ay sapatos ng isang lalaki. Sa puntong yon ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya agad siyang dumiretso sa master bedroom, kung saan bumungad sa harap niya ang hindi kanais-nais na eksena. Kitang-kita ng mga mata niya ang hubad na katawan ng kanyang asawa na gumugulong-gulong kasama ang isang lalaki. Sa sobrang galit dahil sa pagkabigla, ay agad siyang dumiretso sa kusina at kumuha ng matulis na kutsilyo. At sinabing papatayin niya silang dalawa. Ngunit napigilan agad siya nang nagmamakaawang si Chung Pei-shan at ang lalaking mas bata sa kanya noong panahong yon ay agad niyang pinalayas sa bahay. At sa sitwasyong yon, hiniling niya ang diborsyo kay Chung Pei-shan. Pero di umano hindi pumayag si Chung Pei-shan at nagmamakaawa na patawarin siya alang-alang sa kanilang anak. At sinabing mahal niya si Cho at nangakong hindi na uulitin pa. Sa uli sa ilalim ng isang pangako mula kay Chung Pei-shan, pansamantalang nabawi ang kapayapaan sa pagsasama ng mag-asawa. Ngunit ang tanong ay tuluyan na ba nilang makakalimutan ang lahat? Malamang ay hindi. Dahil laging naiisip ni Cho ang kama sa master bedroom, kung saan siya natutulog. Hindi mawala sa isip niya ang isang imahe ng kanyang hubad na asawa kasama ang isang lalaki na pagulong-gulong dito. Kaya hindi niya kailanman ito mapapatawad. At pumasok din sa isip niya ang tungkol sa kanilang anak at nagtatanong kung ito ba ay tunay niyang anak. At ito ang naging isa sa mga dahilan ng pagtatalo sa pagitan ni Cho at Chung Pei-shan. Ngayon matapos niyong marinig ang lahat, parang wala tayong nakikitang problema kay Cho. Mukha siyang mabait na tao at ulirang ama. Ngunit sa totoo lang may problema din siya. Una sa lahat, bukod sa pakikinig sa kanyang bersyon, nag-imbestiga din ang mga kapulisan tungkol sa kanyang background at natuklasan nila na isa siyang sugarol. Sa panahong maganda ang kalagayan ng pinansyal ng mag-asawa, ay nalulong siya sa pagsusugal, kung saan mas malaki ang talo kaysa panalo. At sa paglipas ng mga taon, si Cho ay nakaipon ng napakalaking utang sa credit card at nabaon sa utang sa bangko na umabot sa $120,000 o 7.2 milyon sa peso. At pati ang kanilang flat at sasakyan ay binalak din niyang ibenta. Para hindi magalit ang asawa, inilihim niya ang lahat ng utang na ito. At habang lumalaki ang kanilang anak ay tumataas din ang kanilang gastusin sa bahay. Noong umaga ng January 20, 2017, si Cho ay dumaranas ng masalimuot na pag-iisip dahil nakatanggap siya ng mensahe mula sa paaralan sa kindergarten ng kanilang anak. Pinaalala sa kanya ang pagbabayad ng matrikula, pero hindi ito maliit na halaga, kaya sinadya niya na hindi muna papasukin sa paaralan ang bata. Kasunod nun ay dumating sa kanilang bahay ang isang debt collector at nalaman ito ng kanyang asawa na si Chung Pei-shan. Dahil doon ay nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. At sa isyong ito, lumabas ang mga di kanais-nais na mga salita sa bibig ni Chung Pei-shan. Habang mapangis na nakikipagtalo at sinasabing, hindi kailangan ng anak ko ang isang ama na tulad mo. Isa kang walang kwentang basura para sa amin. Doon sumabog ang lahat. Sa galit ay agad na pumunta sa banyo si Cho. Masama ang loob na tumingin sa salamin at nag-iisip at lumabas siya na may hawak na tuwalya. At gamit ang tuwalya habang nakatalikod ang asawa, agad pinulupot niya ito sa leeg ni Chung Pei-shan mula sa likuran at sinimulang sakalin ng mahigpit. Si Chung Pei-shan ay orihinal na may maliit at mahinang pangangatawan. Bukod pa riyan, 6 na buwan siyang nagdadalang tao, kaya walang lakas para lumaban. Sinakal niya ito sa loob ng 15 minuto hanggang sa tuluyang hindi na ito gumagalaw. At nang bitawan niya ang asawa ay bumagsak ito ng malakas sa sahig. Ngunit napansin niya na medyo gumagalaw ang tiyan nito na parang humihinga pa.
Kaya naman umibabaw siya dito at sinakal muli hanggang mamatay. At tungkol naman sa kanilang anak na babae, ang bata ay walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa mga sandaling yon, si Jining ay nanonood ng TV. Si Cho ay dahan-dahang umupo sa sofa ng sala kung saan naroon ang kanilang anak. Pagkatapos ay sininyasan niya ang anak at sinabing, "Anak, halika rito, tabihan mo si tatay." Tinawag niya ang bata habang nakangiti. Ang inosenteng anak ay agad na umupo sa tabi ng kanyang ama, kung saan sinabi niya sa anak na hindi na nito kailangan pang pumunta sa paaralan simula ngayon. Di umano ay napahiyaw ang bata sa tuwa at sinabing, "Yehey, makakasama ko na parati sina mama at papa." Tiyak na masayang masaya siya sa panahong yon. Hinaplos ni Cho ang ulo ng anak ng ilang beses at tahimik na pinulot ang tuwalya na ginamit sa kanyang asawa. Sa parehong paraan, ipinlupot niya rin ito sa leeg ng kanyang anak at sinabing, "Huwag kang matakot anak, hanapin mo si nanay." Hanggang sa hindi na huminga ang bata. Ang mas nakakatakot pa rito ay pagkatapos gawin ang lahat ng ito, inihiga ni Cho ang mga bangkay ng kanyang asawa at anak na babae sa kama na parang walang nangyari. Hindi siya lumabas ng bahay buong linggo. Naglalaro lamang siya maghapon sa internet at kumakain pag nagugutom. At kapag sumasapit ang gabi, katabi niya ang dalawang bangkay na nakahiga at natutulog sa kama at namuhay siya gaya ng dati. Gayunpaman, mainit ang panahon sa Singapore sa buong taon. Dahil sa maalinsangan na klima, ang dalawang bangkay ay nagsimulang mabulok pagkalipas lamang ng 2 araw. At isang nakakakilabot na amoy ang nagsimulang sumingaw, kaya naman nag-alala siya na baka may makaamoy na kapitbahay sa ginawa niyang krimen. At agad na pumunta sa isang kalapit na supermarket at bumili ng air purifier. At para maiwasan ang pagkasira ng mga bangkay, ibinaba niya ang air condition sa pinakamababang temperatura. Para maiwasan ang paglabas ng mga amoy, naglagay din siya ng mga piraso ng tela sa mga siwang ng pinto at mga bintana. Sinimulan din niyang gamitin ang cellphone ni Chung Pei-shan at nagpadala ng mensahe sa paaralan ng anak at sinasabing may sakit ang anak ko, kaya hindi ko siya mapapapasok ng ilang araw. At noong January 27, 2017, bisperas ng Chinese New Year, nagbigay ng mensahe si Cho sa kanyang mga magulang at sinabing, "Sobrang sakit ng tiyan ng asawa ko at sa tingin ko ay hindi tayo makakapaghapunan ng magkakasama." At pagkatapos ay pinatay niya ang kanyang cellphone maging ang cellphone ng kanyang asawa. Matapos noon, si Cho ay hindi na rin pumapasok sa kumpanya ng interior design, kaya pinuntahan siya ng mga empleyado ng kumpanyang ito. Sa sandaling yon, siya ay nakatayo sa likod ng pinto nang hindi gumagalaw at nagkukunwaring walang tao sa loob ng bahay. Ayon sa kanyang pahayag, mula January 20 hanggang 28 ay tinangka niyang magpakamatay nang hindi bababa sa 6 na beses. Ngunit lahat ng pagtatangka ay nabigo. Naroon na naglaslas siya ng pulso at uminom ng maraming sleeping pills. May pagkakataon pa nga daw na sinubukan niyang tumalon sa dagat, ngunit dahil masyadong maraming tao, ay sumuko na lang siya. At nang bumalik daw siya sa kanilang bahay, inilapag niya ang bangkay ng kanyang asawa at anak na babae. Binalot niya ito sa kumot at sinunog. At noong panahong yon, binalak niya umunang magkasama-sama silang masunog hanggang mamatay. Pero nang magsimulang magliyab ang apoy, ay bigla siyang natakot. Kaya bigla daw niyang pinatay ang apoy. Kaya matapos na ilipat ang bahagyang nasunog ng mga katawan ng asawa at anak sa master bedroom, ay gumugol siya ng halos 9 na araw kasama ang dalawang bangkay na yon hanggang sa siya'y maaresto noong unang araw ng bagong taon ng lunar. Dahil sa kapatid na lalaki ni Chung Pei-shan na naghahanap sa kanya, kaya't ang lahat ng pangyayari ay nabunyag. Sa paglilitis na ginanap noong November 12, 2017, si Cho Jinxing ay hinatulan ng kamatayan. Gayunpaman, sinabi ng kanyang abogado na siya'y dumaranas ng matinding depresyon, kaya't umapela sila sa korte. Ngunit sinabi ng mga abogado ng pamilya ni Chung Pei-shan na ano ang kinalaman ng depresyon sa pagpatay sa 3 tao, kasama ang ipinagbubuntis ni Chung Pei-shan. Sinasabi mo bang ayos lang pumatay ng tao kung may depresyon ka? At anong kasalanan ang nagawa ng mga taong ito na isinakripisyo ang kanilang buhay dahil lang sa may depresyon ka? Samantala, ang korte rin ay nagsabing, bagamat si Cho ay nasa kondisyong hirap ang kalagayan sa pinansyal bago nangyari ang insidente, ay mayroon pa siyang pag-asa para mamuhay. Wala din siyang sakit sa pag-iisip noong panahong yon.
At hindi napatunayan sa korte na siya'y dumaranas ng matinding depresyon, kundi nawalan lamang siya ng kontrol sa kanyang sarili dahil sa galit sa kanyang asawa. Kaya't binasura ng korte ang apela ng nasasakdal. At noong February 23, 2022, nanatili ang bisa ng parusang kamatayan. Dahil sa pressure ng problema sa pamilya at mga personal na problemang pinansyal, personal na kinuha ni Cho Jin-shing ang buhay ng kanyang asawa at anak na babae. Mabuti na lang ay patas ang batas at siya'y tuluyang binitay noong February 28, 2024 sa Changi Prison Complex sa Singapore. Ito ay isang nararapat na parusa para sa isang mamamatay taong kagaya niya. Yun lamang po para sa araw na ito. Salamat sa pakikinig.